Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, Army nakasagupa ng NPA sa Eastern Samar, mga armas kumpiskado. Embahada ng Pilipinas sa Qatar nagbabala matapos ang airstrike sa Doha. Negrenses ginunita ang ika-80 Negros Island Victory Day. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nagsanib puwersa ang tropa ng 8th Infantry Stormtroopers Division at 802nd Brigade ng Philippine Army laban sa mga natitirang miyembro ng New People's Army o NPA sa Barangay Magtino, Llorente, Eastern Samar noong September 8. Nag-ugat ang operasyon matapos magsawa ang mga residente sa pangungutong at pananakot ng mga rebelde, kaya't ibinunyag nila sa militar ang kinaroroonan ng kampo. Sa sagupaan, tumakas ang mga rebelde at naiwan ang 2 M16 rifle, isang .45 caliber pistol, mga bala at personal na gamit. Natuntun din ang posisyon ng NPA na may mga ipinagbabawal na anti-personnel mines na tuluyang winasak ng pwersa ng pamahalaan. Pinuri ni Major General Adonis Ariel Orio ang tapang at kooperasyon ng mga mamamayan na anyay susi sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Eastern Samar. Naglabas ng babala ang Philippine Embassy sa mga Pilipino sa Qatar matapos ang airstrike ng Israel na tumama sa mga gusaling tinitirhan umano ng mga leader ng Hamas sa Doha nitong Martes ng gabi, September 9. Hinimok ng embahada ang mga kababayan na manatili sa loob ng kani-kanilang mga tahanan, umiwas sa pampublikong lugar at subaybayan lamang ang mga balita mula sa mga opisyal na source. Kinumpirma ng Ministry of Foreign Affairs ng Qatar na ang pag-atake ay isang cowardly attack na nagbanta sa seguridad ng mga residente. Tiniyak naman ng Ministry of Interior na ligtas na ang sitwasyon. Pinarangalan ng mga Negrense ang mga bayani ng kalayaan sa pagdiriwang ng ika-80 Negros Island Victory Day nitong Martes, September 9, kasabay ng paggunita ng pagsuko ng humigit kumulang 13,500 na mga sundalong Hapon sa Santa Rosa, Murcia noong 1945. Sa mensahe sa Provincial Capital Park and Lagoon, binigyang pugay ni Governor Eugenio Jose Lacson ang mga veterano at bayani na nag-alay ng buhay para sa kalayaan. Ani Lacson, ang kanilang sakripisyo ang naging pamana ng kapayapaan at demokrasya na tinatamasa ngayon. Bahagi ng programa ang wreath-laying sa Monument of World War II Veterans, 21-gun salute, flag-raising rites at pagtatanghal ng teatro bukal mula Murcia National High School. Ginanap ang seremonya kasama ang AFP, PNP, BFP, LGUs at mga veterano bilang pagpupugay sa tapang at sakripisyo ng mga bayani ng kalayaan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.